Ah! Yo, kamusta kayo mga friends? Kumulalupit. Sana ay nasa mabuting kalagayan kayo ngayong araw na ito. Papunta ulit tayong Kalatagan kay Duty Free. Duty Free! Siyempre, sulitin natin ang mga araw na umuwi ang ating asawa. Ngayon, wala mo akong maiko-content. Pag-usapan na lang natin yung mga nangyayari sa Facebook. Sa social media. Dami nangyayari, no? Sa mundo ng content creation, sa mundo ng driving. Ang dami na ngayon yung mga content creator na irresponsible. Ang ending, suspended. Mga content creator, tapos nagda-drive ganyan, tapos yung nagse-cellphone habang nagda-drive. Ang dami na ngayon nahuhuli. Well, sikat sila tapos gagawa sila ng ganun. Di huli sila. Gaya namin, kung kami ang gumawa ng ganun, hindi kami mahuhuli kasi hindi naman kami sikat. Di ba? Pero sikat sila, gumawa sila ng ganun, ayun, huli. Madami nakakakilala, madami nagsishare, hanggang sa nakakaabot sa kinauukulan, di huli. Ang dami na nasususpended ngayon. Parang sa nakita ko sa Facebook, parang nasa 4 yata na content creator yung nakita kong suspended. Tapos yung iba na aksidente ganyan. Tapos syempre isa pa yung NCAP. Dami ring nahuhuli sa NCAP mga friends. Although dapat wala na akong pakialam doon kasi dito naman ako sa probinsya, di ba? Wala madaming irresponsible drivers Dami mga halos karamihan talaga suspended yung license. Nagbabawas na talaga ng ng server sa kalsada. Talagang pag ikaw na timingan, yari talaga lisensya mo Mamahal pa naman ang ticket ngayon, lalo na nga dun sa NCAP. Talagang tutugisin ang wallet mo. Pag wala ka na ibayad, bye license, hindi ka makakapag-drive. Maganda naman siya kung tutusin. Kulang lang sa implementation. Siya yung pinaka sistema niya medyo hindi pa siya appropriate para dito sa kalsada ng Pilipinas. Double edge sword siya. Okay naman siya para sa akin maganda yung rule na yon, yung batas na yon. Kaso nga lang, yung condition ng traffic, condition ng flow ng traffic dito sa Pilipinas, sa Maynila, parang hindi siya maganda. Pero maganda siya. Ano daw? Okay naman siya Kaso nga lang, yun yung sa pinaglagyan nila ng NCAP na yun. Kung ang main goal lang niya is disiplinahin ng mga rider or mga driver, okay lang naman. Nadidisiplina talaga. Kita naman natin yung daloy ng traffic. Ang gandang tingnan. Kaso nga lang sobrang bagal. In terms of efficiency, hindi kaya. Hindi maganda. Kasi nga, sobrang bagal ng biyahe. Kunyari mag-aangkas ka, kaya nga nag-angkas para mapabilis ang biyahe mo. Kaso yun ang nangyari, mas traffic pa kayo dun sa mga nakabas. Hindi ka? Ride safe po. Yun yung niya, yun yung medyo pangit sa sistema ng NCAP na yun. Pero maganda naman yung NCAP. Maganda yung layunin niya para maging disiplinado mga driver. Iwas din aksidente, ganun. Sobrang dami rin kasi nga na sasakyan sa Maynila, kaya ganun yung itsura. Hindi siya masyadong effective ba? Parang ganun. Parang yun nga, hindi siya masyadong hindi ko maano yung term na hindi siya effective Hindi siya convenient. Ayun, hindi siya convenient sa mga driver. Kasi nga sobrang daming sasakyan. Mas maganda siguro, suggestion lang, ako naman hindi naman ako expert or wala akong halos idea kung paano tumatakbo yung pagpapagawa ng gobyerno. Ang sa akin lang siguro, kung may improve nila yung mga rail na transportation, yung mga tren, yung mga public transpo, yung mga jeep,
yung mga bus. Kung may improve nila yon, maganda yung NCAP na yan. Yung sistema ba, kunyari yung kunyari kagaya sa Japan o kaya sa Korea, diba, na yung scheduling ng bus talagang on time. Kunyari may schedule ang bus na kailangan sa bus stop na yon, kunyari 7:15, sa bus stop na yon titigil yung bus, di ba? Ganun. Kung may ganun sa atin dun sa Maynila, dun sa pinagdadausan ng NCAP na yan, siguro aayos yung NCAP na yan eh. Siguro lang, di ko rin sure. O kaya yung mga yun nga, mga railing system, yung sa mga tren, yung maayos na biyahe sa tren, ganyan. Yung hindi talagang lagi ng siksikan ba, parang ganun. Siguro maaayos yan, NCAP na yan. Maganda yan, for sure. Maganda yan, maraming makikinabang dyan sa NCAP na yan. Kaso nga lang, ngayon sa panahon na to, parang hindi siya X. Hindi naman siya totally X, basta hindi lang siya talaga convenient. Hindi naman siya pangit. Ang alam ko kasi sa BGC, yun nga, may scheduling na yung yung mga bus. Alam ko lang, di ko rin sure, pero ang alam ko ganun. Hirap kasi, karamihan kasi ngayon halos wala nang disiplina eh. Ultimo ngang traffic light eh. Hindi sinusunod eh. What more pa yung mga malalaking bagay, di ba? Susunod lang sila pag may multa na. Pag malaki na yung multa, yun talaga hindi nila kaya ng bayaran ng pang isang araw na sahod. Mahirap eh, mahirap dito sa Pilipinas eh. Sobrang ng mga tao, sobrang free. Nasobrahan sa demokrasya, parang ganun. Kaya lang tayo mga friends, maging responsable lang tayo sa kalsada. Nagsalita yung hindi kamote, no? Kamote din naman eh. Basta yun mga friends, iwasan nyo lang talaga lagi na yung mag cellphone ka. Yung cellphone pagka nagdadrive, ipaubaya nyo na yun sa nyo, sa mga angkas nyo, o kaya sa mga yun nga, sa mga passenger princess, mga ganyan, mga pagbibideo. Kung wala kayong kasama sa sasakyan, huwag na kayo mag-video. Pwede namang hindi mag-video eh, kaya suspended tuloy kayo. Kakatakot na rin maging content creator ngayon. Kakatakot nga ba? Hindi naman siya totally nakakatakot kung wala kang ginagawang masama eh. Kaso yung parang gaya nito, pag nagko-content ka, hindi mo alam na nasisilip ka na ng LTO, tapos may ginawa kang kaunting mali, syempre huli ka. Tapos hindi naman pare-parehas yung yung enforcer, 'di ba? May mga enforcer na mababait, yung talagang understanding, yung pagbibigyan ka kung kailangan kang pagbigyan. Meron din naman na yung mga parang medyo gahaman ba, yun talagang kahit konting pagkakamali mo lang, konting-konti lang, wala, hindi ka pagbibigyan, 'di ba? Kaya ang gawin mo na lang yun, maging responsableng ka na lang talaga, mamamayan. Sumunod ka na lang sa batas. Kung ayaw mo ng problema, follow the rules. Pero kung kagaya naman kita, kagaya ko naman kayo, na medyo gusto ng thrill sa buhay, yun, pwede kayo yung kung anong gusto nyong gawin. Malaya naman tayo, nasa free country naman tayo eh. You can do whatever you want as long as wala kang inaagrabyado. Yung isang nahuli eh, nag-post pa ng sarcasm kahit mali siya eh. Ayos din. Sa sobrang free mo magsalita, mali ka na, nagpo-post ka pa ng mga ganong sarcasm eh. Madami pa rin naman talagang kailangang i-develop dito sa bansa natin. Maski nga yung mga nagpapatupad ng batas eh, di ba? Hindi ako nagme-mention ng agency, basta yung nagpapatupad ng batas tungkol din dyan sa motor, yung sa paghuhuli ng sa paghuhuli ng mga pipe, isa pa yan. Nagte-trending yun din ngayon sa nagsisirculate din yan ngayon sa social media. Trending na trending yung mga naninita ng pipe, tapos ay sala naman yung pagtest.
Yeah, isa pa yan. Ang pipe daw, as long as hindi siya modified at hindi siya ayun nga, hindi siya modified, as siya ay aftermarket na pipe at hindi modified at hindi lalampas ng 100 decibels, 45 degrees, na may 1.5 meters na distance. 1.5 meters nga ba yun? Basta yun, may metro, tapos 45 degrees pakanan galing sa tip ng pipe, tapos level siya dun sa tip ng pipe. Eh ginagawa ng iba gara pa nun nakatutok sa butso, malamang 100 agad yun. Kita ko ba naman, ba't ganito yung pagtetest nila? Pati yung nagpapatupad ng batas hindi marunong eh, kaya sila nare-reklamo eh. Tapos pag sila ibinidyoan, magagalit sila. Eh kailangan naman ng kailangan din naman ng tao ng protection galing sa mga ganong ebidensya. Kaya halos lagi kong daladala tong aking GoPro eh, para kung sakali man na madawit ako sa ganyan, talagang may ebidensya ako. Wag lang malolobat. Diba? Napakahalaga ngayon ng video camera para sa ating mga rider, mga friends. Napakahalaga mag-video ng mga ganyan pangyayari sa ating mga rider ngayon. Lagi kang tatagain sa mga ganyan. Ako po, awit dyan mga friends. Tapos may magsasabi, syempre may magsasabi dyan, kung ayaw mo naman mahuli, stock na lang, huwag ka na magpalit ng tambutso. Eto po, may mga senaryo po na ang tambutso ay sirang-sira na. May mga ganun pong senaryo. Syempre ang iba, limited lang naman ang kanilang resources. Hindi sila marunong mag-browse sa marketplace, hindi sila marunong mag-browse sa Shopee, hindi sila marunong tumingin ng legit sa FB, baka sila ma-scam pa, no? Syempre dun sila sa mga malalapit na tindahan, sa mga physical store pupunta. Eh karamihan naman ng mga physical store walang tindang stock na pipe. Di ba? Karamihan sa mga physical store ng motor shop o mga parts and accessories ay aftermarket na yung pipe. Kaya nilimitahan nila ng 100 decibels ang tunog dapat ng pipe natin. Kailangan hindi lalampas sa 100 decibels ang pipe natin. At dapat hindi siya modified. Ano sinabi na hindi modified? Hindi siya kakalkalin, hindi siya papalitan ng pyesa sa loob o kahit sa labas ng pipe. Kung ano mo siya binili, dapat ganun din siya ikakabit. Hindi siya pwede na nakamodified. Gets ba? Pagka aftermarket lang. Ganun po. Kasi minsan ang mga aftermarket na power pipe ay may sinusunod din siyang parang pinaka manufacturing. Kailangan ganito ang requirements. Kaya yung mga aftermarket pipe, pasado yan. Karamihan. Diba? Ngayon, dun nga siya nangyayari na ganyan yung mga hulihan. Minsan wala ka na talagang magagawa eh. Pag napatapat ka dun sa mga ganun nga na enforcer matitikitan ka talaga eh. Mali ka kahit tama ka eh. Diba? Mali ka kahit tama ka. Yun ang mahirap dito ngayon mga friend. Gagawin mo na lang, magpakumbaba, humingi ka ng palugit, mga ganun. Baka sakaling may magbabago sa isip nila. Di mo naman kailangan na makapaggilgilan sa mga ganun eh. Basta nasa tama ka, wag kang makikipagilgilan. I-report mo na lang sa kinauukulan. Ganun na lang ang gawin mo. Kailangan mo lang talaga ng ebidensya na ganun yung nangyari. O kaya naman, pagka ganun yung nangyayari, turuan mo yung enforcer ng tamang yung tamang pagtetest. Kasi ikaw yung nakakaalam eh. Pag sinabi sa'yo na ay ako naman nakakaalam nito eh, ako yung nandito eh, sabi mo, sir, ganito po ang tama.
Kala mo dali no? Hindi po ganyan. Kala mo daling sabihin no? Siyempre joke lang yun. Wala ka na talaga magagawa dyan. Isa pa, di ba, ang dami rin na aksidente ngayon. Sobrang dami na aksidente ngayon. Kahit mga professional na driver na aksidente na ngayon. Yung mga driver ng truck, mahirap din yun sa sa kalsada Ang dami na rin yun nga, kamote, ganyan. Kasi nga, basta natuto mag-drive, makakapag-drive. Basta nagka-lisensya, nakakapag-drive kahit saan. Kahit hindi sila yung talagang skilled driver. Madami na aksidente. Sa atin naman mga friends, ang tip ko lang sa inyo, pagka magdadrive kayo, drive at your own risk lang. Huwag kayong talagang bakbak mag-drive. Kung hanggang saan lang yung kapasidad nyo, hanggang doon lang kayo. Huwag nyong isagad sa limit. Diba? Kaya na-aksidente. Hindi naman pala mabilis yung reflexes. Hagot kong hagot. Ayun, may tumawid. Hindi nakapreno kasi hindi naman kaya mag-react. Yung, dali. Diba? Lang kayo, mag-drive kayo sa kakayanan nyo. Huwag kayong lalagpas sa limit nyo. Ganun lang dapat pag nagda-drive. Nervyosa kayo. Huwag kayo maghapit. Kasi pagka may biglaan dyan na event, tas bigla kayo napapasil sa preno, nakaw, delikado. Chill lang dapat tayo lagi mga friends. Nagsalita ayos lang naman kahit konting mabilis, pero responsable pa rin dapat. Drive at your own pace, ika nga. Drive at your own pace, drive at your own risk. Basta isipin nyo lang lagi, lahat na nakikita nyo dito sa kalsada pag nagdadrive kayo, obstacle yan. Posibleng maka-apekto yan sa pagdadrive nyo, lahat. Ewan ko ba kung may sense itong pinag-usapan natin ngayon. Wala, lang ako Ang dami ko kasi nga nakikita sa Facebook at saka sa TikTok ng mga ganyan. Talagang ang hirap i-kim sa dibdib. Kailangan ko mag-share ng opinion. Kaya din ngayon, parang ang hirap din maging content creator ngayon. Kasi malilimitahan sa content. Kailangan mo talaga maging creative. Yun talagang kailangan mong pukpukin yung utak mo kung anong content yung gagawin mo. Kasi hindi na effective yung mga content mo dati. Yung parang gaya nun, ang mga content nila dati, yung mga pag-flex, ganyan. Dati hindi sila nasisita. Kahit mag-flex sila ng ganun, ngayon nasisita na sila. Kaya ngayon parang syempre nililimitahan na rin ng kasi influencer kayo madaming gagaya sa inyo. Kapag nakita nila na okay pala to, hindi sila sinisita, okay pala yun, kasi hindi naman sila nagkakaroon ng penalty. Ngayon nilagyan kayo ng penalty, wala na halos magagayahan. Although okay naman talaga yun, kaso nga lang ngayon malilimitahan yung kanilang content creation. Ako naman, ang content ko naman ganito lang. Gusto ko lang mag-share ng mga naiisip ko. Daming bata, nakakatakot. Natatakot ako mag-drive pag maraming bata. Hindi mo alam kung anong pagkakataon, baka bigla silang tumawid. So yun mga friends, sa ngayon yun lang yung share ko sa inyo. Sana may napulot kayo doon kahit papano. Simpleng lang naman ako, content creator / vlogger. Ano ba talaga ako? Hindi ko rin alam kung ano ko sa category na yun. Kung content creator ba ako, vlogger. Hindi ko alam. Basta lang ako dito, create ng video. Pag nakapag-video ko, edit ko lang, upload ko lang, okay na. Yun lang mga friends. Kung na-enjoy mo rin naman tong video na to, maraming salamat. At nagtambay ka dito sa video na to. Kung nagustuhan mo, subscribe ka na din.
baka sakaling trip mo tong video na to, mga ganitong content, mag-subscribe ka na rin. So yun lang mga friends, hanggang dito na lang muna tong video na to, no? At masyado nang mahaba. Maraming salamat sa panonood. Napaka-solid mo. Kung hanggang ngayon nanonood ka pa rin sa akin. At kung bago ka dito sa channel na to, maraming salamat. At nakarating ka dito. So yun lang mga friends, maraming salamat sa panonood. May konti lang ulit akong paalala na maghinay-hinay kasi may naghihintay sa ating bahay. In English, don't drink and drive. Peace, yeah.